Samahan niyo po akong manalangin para po sa salita ng Diyos. Lord, your word is alive and active, sharper than any double-edged sword. It pierces between the separation of body and soul, and even our spirit. Panginoon, patuloy, O Diyos, ang iyong salita. Huwag lamang po kaming matuto. Huwag lamang po ninyong buksan ang aming mga pandinig at ang aming mga mata. Bagkus ang salitang ito ay tanggapin po namin ng buong pagpapakumbaba. Kung ang iyong salita, O Diyos, ay magdudulot po sa amin ng repentance, pagbalik loob kami sa iyo. Kung ang iyong salita ay magdulot po ng paghihikayat sa aming mga puso upang mas lalo kang sundin, magdiwang at magpasalamat po kami. At kung ang iyong salita, O Diyos, ay matalim, tulad ng iyong sinabi na matalim pa kaysa alingmang uri ng tabak dahil meron kang itinutubig sa amin, tanggapin po namin ito ng may pagpapakumbaba. Kung ang iyong salita ngayon, O Diyos, ay magdudulot po sa amin ng pagtawag sa tunay na pagpapakumbaba at pagsisisi at pagbabalik loob sa iyo, huwag na po namin pong baliwalain ang iyong pagtawag. Tanggapin po namin ito ng may pagpapakumbaba at paninikluhod sa iyo. O Diyos, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ang iyong lingkod, ang iyong salita, na ang katotohanan ng iyong salita na nagpapaging banal sa amin bilang mga mananampalataya ay aking pong maibahagi ng may katapatan at pagpapakumbaba. At ang Iglesia ng Filipino Christian Church Manila, kagaya po ng sambahayan ng Israel, sa aklat ng Nehemiah, kami, buong Iglesia, magkapit-bisig at maging isang aming puso at ang aming pong espiritu na sumunod sa iyo. Because we are rebuilding the wall, guarding our hearts, and even renewing our minds. At hindi lamang po ito basta tema, kundi maging tunay sa bawat individual, sa bawat pamilya, lalo po kami sa iglesia na aming pong kinabibilangan. Lord, you demand accountability. At nais mo ng iyong mga anak ay hindi lamang po yung mga na maganda sa kanilang pandinig ang kanilang mapakinggan, kundi comfort the afflicted and afflict the comfortable. Lord, let your will be done as your word is being preached sa mga oras pong ito. In Christ's name, our great God and Savior. Amen and amen. Mga kapatid, buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia, panghawakan, bagamat po meron po tayong slide. Kung ang inyong pong mga dala ay ang inyong pong mga Biblia na nagsakatawang cellphone, ay okay lang po yan. Hindi na po natin mapipigilan ang technological advancement. There is nothing wrong about mga cellphone sa gadget. Amen? But if you have a printed Bible, why not? Di po ba? Revival in Action Part 2. Tayo po ay nasa pangalawang serye na po ng Nehemiah chapter 10. And Nehemiah, the book of Nehemiah consists of 13 chapters. So we are now praying to God what is next after the book of Nehemiah. Shall we choose another Old Testament book? Or shall we choose one book from the New Testament? Samahan niyo po kaming manalangin pagdating po doon. Mga kapatid, ang sabi ko nga po sa inyo last week, here we are. Kagaya ng tanong ng isang pastor sa kanyang congregation,
Merong 100 members ang isang pastor at tinanong niya, mga kapatid, ano ang inyong gusto? Choose between the two. Katotohanan o kasinungalingan? Hala, ang mga members po ay dahil umiinom ng vitamin C ay matatapang at malalakas ang loob na nagtaas. Pastor, kailangan pa po bang itanong yan? And lo and behold, ang kanilang pinili ay katotohanan. 100 members, each one of them, pinili nila ang salitang katotohanan. Ang sabi ng pastor, huwag niyo munang bibitawan sapagkat iisa-isahin natin yung mga bagay o katotohanan na kailangan natin gawin. At pagkatapos pong isa-isahin ng pastor ang mga katotohanan na dapat gawin, wala na pong natirang kamay na nakataas. Maganda na musika sa ating pandinigang salitang katotohanan. Tama po ba? The truth and nothing but the truth. Hindi po ba? Whether in our individual life, whether in our familial worship, and even in a legal action or in a legal course. Hindi po ba? At kapag ikaw po ay naimbitahan, whether in Congress or in Senate, you have that oath to speak the truth and nothing but the truth. And even kapag po sa panunumpa ng ating bagong Pangulo, nakataas ang kanyang kamay at ang isang kamay ay nakapatong sa Biblia. It only conveys accountability, credibility, and honesty. Or in short, katotohanan. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo last week, pabigat na ng pabigat sapagkat yung specificity o inisa-isa na ni Nehemiah, yung mga kailangang pagbabago na for 70 years mahigit ay nakalimutan at tinalikuran ng nation of Judah, particularly the southern kingdom. And revival is not just only for personal, but also sa ating pong pamilya, individual, family, and church. Na hindi lang po natin pwedeng iasa ang ating pong spiritual maturity sa church because merong dalawa pa, your self and your family. So there are 3 components. Sabihin mo sa katabi mo, sarili, pamilya, at iglesia. 3 po. So now, magiging na tayong specific. Hindi ko idinamay yung next week. Ipapaubaya ko yun kay Pastor Eman, yung mga reforms in temple worship. Sapagkat dito pa lang sa dalawang ito ay ang bibigat na. Samahan niyo po ako at maglakbay po tayo. There are 2, Revival in Action Part 2 and next week ay Part 3. Number 1 is binding of commitment as a nation, verse 28. Number 2, binding of commitment in marriage vow, verse 31. Simulan po natin sa una po ating pong major point. Binding of commitment as a nation. Ang sabi po dyan sa Bibliang yung hawak, kami. Remember last week po na 84 household leaders, Levites, priests, at yung pong mga tatay, 84, all in all, yung mga leaders ng pong mga mahalagang bahagi ng sektor ng Southern Kingdom o ng Judah, they enter into a covenant or into a commitment. Amen? Kailangan na naming magbalik loob sa Diyos. At nalaman natin na in any kind of obedience or revival or spiritual revival, napakahalaga na manguna ang ating mga leaders ng church. Amen? Kaya tignan po ninyo, pansinin nyo mabuti, kami. So, ibig sabihin, yung buong nation na ng Israel, amen, wala na ditong exempted, lahat na. Everybody is participating. Everybody is involved in entering a new covenant. Amen? Ang sambahayang Israel, ang mga pari, ang mga Levita, ang mga bantay pintuan, ito yung mga ushers sa Old Testament. Di ba? Bantay pintuan sa Tagalog pala. Mga awit, worship leaders,
ang mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naniniraan sa aming lupain. Take note, bilang pagsunod saan? Sa kautusan ng Diyos, pati ang mga asawa, at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip, even the household. Amen? So wala na talaga pong exempted dito. Lahat, everybody now is involved. Hindi yung kayo na lang, kami, yung tinatawag na exemption, wala. Or exclusion clause, walang ganon. Nanunumpa kasama ng mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. Bumabalik po sila doon sa Mosaic Law, sapagkat tandaan ninyo, for 70 years of their captivity sa Babylonia, nawala po sa kanila yung pong tinatawag po na authentic or genuine worship. Wala po silang book of the law. Kaya when they discovered or when revival began, sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, nanambahan sa pamamagitan ng awit sa Diyos. Inisa-isa nila for 6 hours yung confession of sin. And here we are again as a nation. Balik tayo kay Lord. Ibig sabihin, pansinin niyo po yung verse 29, ay nanunumpa. Tignan po ninyo kung gaano po sila kaseryoso dito, church. Ibig sabihin, they are entering into a curse and blessing covenant. Going back to Deuteronomy 28, ang sabi nila dyan, Yahweh, kapag hindi po namin nasunod yung mga reforma na isa-isahin po namin ililista, at kami as a nation, kami ay babalik, parusahan niyo po kami. Curse us. Tandaan po ninyo sa Old Testament, sa Mosaic Law, obedience, blessing. Disobedience, curse. Grabe, imagine that. Realize the seriousness of this oath. Ang sabi nila, Yahweh, kapag hindi namin nasunod itong mga bagay na kung saan gusto naming bumalik sa iyong kautusan, as a nation, as a family, as an individual, curse us. Sumpain niyo kami. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. So, ibig sabihin, mga kapatid, dumating na sila sa point na kung saan ang spiritual revival, ang obedience, kung saan lumagapak ang kanilang mga ancestors, at kung saan lumagapak sila for 70 years, sila ngayon ay mag-enter na into a obedience and disobedience, blessing and curse oath sa Diyos. In short, hindi na po ito parang trip-trip lang. Amen? Ang Diyos na po mismo ang kanilang kausap. And here they are aware, alam po nila, historically speaking, kung ano ang pinapasok po nilang oath, na kapag sila po ay sumuway sa Diyos, merong curse, may sumpa. Pero kapag sila po ay sumunod sa kautusan ng Diyos na kanila pong pinapasok, may mga pagpapala as a nation, sapagkat kakabalik lang nila galing sa Babylonian captivity. Mga kapatid, kung sila ay pumapasok sa isang covenant oath kay Lord as a nation, we as modern day believers, tayo, how can we bridge the gap? Yung tinatawag na timeless truth. Tingnan natin yung application niya. Number 1, ang pagsunod sa Diyos ay para sa lahat ng miyembro ng iglesia. Amen? Kapag sinabi nating FCC Manila, rebuilding the wall, everybody is involved. Amen? Hello, church?
Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Amen? Especially the members of FCC Manila. Kaya, napapansin nyo dito kapag meron po tayong mga members, anong pinipirmahan nila? Membership Covenant Form. Why? Because you belong in a family, and when you belong in a family, you belong in an accountability. May pananagutan tayo sa Diyos, may pananagutan tayo sa iglesia, at kabilang tayo sa iglesia. Amen? Meron tayong membership covenant form. Amen? Kung ang sa lupa ay may titulo, at kung ang kung ang ating mga gadget nga minsan, nilalagyan natin, pagmamay-ari ni, gaano pa kaya ang mga miyembro ng iglesia? Amen? So, everybody is involved in rebuilding the wall. Lahat tayo po dito. At hindi lamang para sa mga leaders. Sama-samang magkakaisa at magtutulungan upang matupad ang kautusan ni Yahweh. Sama-sama po tayo pong babangon at babangon muli. Amen? We should move forward as a one family. Amen? Kapag sinabi ng church na let us rebuild as an individual, as a family, and as a church, huwag po nating hihilain pababa yung rebuilding. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi yung kapag sinabi ng binabalik po natin yung rebuilding, hindi po yung, Pastor, let me think about this. Wala pong ganun. As a nation. Because ang ating pag-rebuild ay hindi po sa pangalan ng any political name. Tama po ba? Ito ay para sa Diyos. Kasi ang kausap niya, mga anak ng Diyos. Number 2, kailangan nating aminin sa ating mga sarili na sa lakas ng Diyos, kanyang habag at kagandahang loob, ay doon lamang po natin masusunod yung mga kautusan ni Yahweh. Alam po ba ninyo, after ng oath na ito, yes, hindi na sila bumalik sa idolatry, naging na silang monotheistic, worshiping only one God, pero the rest, lumagapak din sila. Mga kapatid, dahil po sa kaseryosohan at bigat ng utos ng Diyos, we cannot do this by our own. We need the grace of God. Kaya kailangan mong maging believer. Amen? Sapagkat sinong tutulong sa iyo na banal na spirito at paano ka tatahanan ng banal na spirito kung hindi ka mananampalataya? Amen? We cannot rely to our own strength, mga kapatid. Hindi po natin po pwede pong panghawakan ng ating sariling lakas. Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan po natin po yung banal na spirito upang makasunod sa utos ng Diyos. Amen? It is the power, the transforming grace of God that we can only obey God's word. Amen? Hindi ang lakas mo, kundi yung lakas na kaloob ni Kristo. Yung lakas na kaloob ng banal na spirito. At paano ka magkakaroon ng lakas na kaloob ni Kristo? At paano ka magkakaroon ng banal na spirito kung hindi ka mananampalataya? Sapagkat ang mga tinatahanan lamang po ng banal na spirito ay ang mga totoong nagsuko ng buhay kay Kristo. Pangatlo, maging maingat sa mga pangako o commitment na binibitawan natin sa Diyos. Balikan nga natin kung kailan ka naging Christian at hanggang ngayon, 2024, halimbawa naging Christian ka, 2003, at ngayon 2024 na, ilang taon na yon. Ano ba yung mga pinangako nyo sa Diyos na hindi nyo natupad? Isipin nga po natin. Alam po ba ninyo na hindi pa nakakalimutan ng Diyos yan? Yan ang good news ko po sa inyo. May good news po ako sa lahat ng nangako sa Diyos. Hindi niya pa po yan nakakalimutan. Kung yung pong mga may utang sa inyo, minsan ay pinapanalangin po ninyong kalimutan na nila.
Pero po ang Diyos, when you enter into an oath, God will never ever forget. Amen? Kaya nga po, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, tinanong kayo, sure ka ba? Opo, Pastor. Tatanungin kita, sure ka ba? Opo, Pastor. Inulit ko ulit. Strike 3. Sure ka ba? Opo, Pastor. O, sige. Kinabukasan nakalimutan na. Kanino ka nangako? Kanino nga ba, Pastor? Be serious. Diyos po ang kausap mo dyan. Kaya ano po ang sabi po ni Apostol Mateo? Let your yes be yes and let your no be no. Amen? Ingat po tayo sa mga pangakong bibitawan natin sa Diyos. Amen? Lord, yung ang minsan nga, parang sina Abraham, nakikipag-bargain pa sa Diyos, ewan ko lang eh. Lord, kapag ganito ang ginawa mo, ganito ang gagawin ko. Naku, mga kapatid, ingat kayo dyan. Ang lalakas ng loob nating humingi sa Diyos pag tayo'y pinagbigyan ng Diyos because of His mercy. Para tayong mga bulang nawawala. Amen? Number 4, sa bawat paglabag natin sa mga utos ng Diyos ay may kalakip na pagdidisiplina. Church, let me be clear on this matter. Sa Old Testament, they are under curse dahil wala pa yung tutupad ng 100% perfect obedience. Amen? Wala pa yung Savior. Because they are under curse kapag sa disobedience. At ang parusa ay death. Tayo ngayong mga mananampalataya, listen very carefully to this. At kailangan maging malinaw to para matigil-tigil na yung mga nasa kamalian. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya at ikaw ay nagkamali o sumuway sa Diyos, hindi ka susumpain ng Diyos. Didisiplinahin ka lang niya. Hebrews 12. Amen? Why? Because Christ has already paid the curse of the law, which is death. Eternal death. Spiritual death. And even physical death. Spiritual na kamatayan. Parusa sa impyerno. At physical na kamatayan. Kapag sinuko mong yung buhay kay Kristo, yung tatlong resulta ng paglabag sa kautusan na mayroong sumpa, inako na ni Kristo. At kung inako na ni Kristo yung sumpa ng kautusan, bakit mo pa pagbabayaran? Amen po ba? So you are no longer under curse. That's why there is no such thing as generational curse. Let me be clear on this. Hindi yung halimbawa, hindi ka makapasa-pasa ng board exam. Ititrace pa natin yung mga ninuno mo hanggang kay Lapu-Lapu. Amen po ba? And even Prophet Ezekiel was so clear about this. Hindi dapat ang kasalanan ng ama, ang anak ang managot, ni ang kasalanan ng anak, ang ama ang mananagot. Amen? There is no such thing as generational curse. Amen? Kaya kapag ikaw ay mataas ang iyong high blood, hindi na natin ititrace pa yung mga ninuno mo hanggang sa panahon ni Lapu-Lapu. Baka kailangan mo lang talagang mag-reduce ng iyong mga kinakain. Alam mo, minsan, patay na nga yung mga ninuno mo, tapos ikaw yung hindi disiplinado, tapos ititrace pa natin sila. Kawawa naman sila. Anong kinalaman nila sa mo? Di ba napaka-unfair naman sa mga patay? Alam mo, kung buhay lang yan, baka pagalitan ka. Hoy! Ikaw ang di maingat sa kakakain mo, tapos ititrace mo pa kami kung anong kinalaman namin sa high blood mo. Ang unfair mo naman, nananahimik na nga kami dito sa Manila North Cemetery. Hindi po ba? Logically speaking. Hindi po ba? Amen? Maliban na lang kung merong tinatawag na
demonic oppression, okay, that is another case. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, at kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, matuwa ka kasi tinuturing ka niyang anak. Mga kapatid, alam nyo, kapag hindi kayo dinidisiplina, halimbawa, nagkakamali ka, tapos walang disiplina, naku, nakakatakot yan. Hindi ka anak. Anak ka sa labas. At ang mga anak sa labas, walang ibang naghihintay sa kanila, kundi ang kaparusahan. Kaya nga ang sabi ng mayakda ng aklat ng Hebreo, mga tuwa nga kayo sapagkat kung kayo dinidisiplina, sapagkat mga anak kayo ng Diyos. Amen? In their time, curse. In our time, discipline. What is the difference? Christ has already died and rose again. He already paid the penalty and the curse brought by our disobedience. Amen, church? Number 5, sa kanilang panahon, ang sumpa ay bunga ng pagsaway at ang pagpapala ay bunga ng pagsunod. Which is na-discuss ko na po yan. Subalit sa ating pong New Covenant, ang ating Panginoong Hesus lamang ang tunay na nakasunod ng buo at perpekto sa kautusan ng Diyos. At tayong lahat ay pumalya. Amen? We fall short to the glory of God. Inako niya at pinagbayaran ng sumpa ng kautusan upang tayo na nasa ilalim ng sumpa ay kanyang mapalaya at makasunod tayo sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo ngayon pwedeng sabihin na wala kang kakayanang sumunod. Meron na. Bakit? You have now the Holy Spirit. Amen? Kaya it's either matigas ang iyong ulo o susunod ka sa banal na Espiritu. Amen? Pag sinabi ng salita ng Diyos, through the teaching of the Holy Spirit, anak, huwag ka nang pasaway. Hindi, okay lang po to, Holy Spirit. I-try ko lang. Pag sinabi niyang left, hindi. Holy Spirit, wala kang doctorate degree. Right side, matalino pa ako sa'yo. Yan, nag-right ka. Tapos, pag nagkamali ka, you suffer the consequences. Nga no, Lord, tama ka nga. Number 2, binding of commitment in marriage. Ito na. Nehemiah chapter 10 verse 30. The first is specific. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Mga kapatid, ang naging problema po nila ay idolatry. Remember that. Bakit kailangan po ng temple worship reforms na i-discuss po ng ating pong Pastor E, si Pastor Eman? Because kung mali ang kanilang relationship sa Diyos, magiging mali na ang lahat. Amen? And para maayos nila ang kanilang relationship sa Diyos, temple worship in the Old Testament ang kailangan to relate, to connect, and to atone their sin. Amen? Pero sa New Testament, it is by Christ Jesus. So ngayon, titignan natin po ngayon, the first specific. Ano ba ang nagbunsod sa kanila kung bakit sila bumagsak sa idolatry? Before entering the land, anong sabi ng Diyos? Do not copy-paste yung mga lifestyle, yung mga tradition, yung mga paniniwala ng mga sites, Jebusites, Amorites, yung mga may site. Anong ginawa nila? Kinopya ba nila o hindi? Kinopya nila. At ano ang inihatid ng mga foreign nation na ito? Idolatry, because they are not Yahweh worshiper. They are Baal, Asherah, Molech worshiper. Kaya anong sabi ng Diyos? Huwag ninyo silang gagayahin, huwag nyo silang kopyahin, magkaiba kayo ng Diyos, magkaiba kayo ng paniniwala. Separate yourself sa kanila. Kung hindi,
You will fall into the trap of idolatry. Nangyari na nga si Solomon kung bakit na-divide ang United Kingdom. Idolatry. Ikaw pa naman yung anak mo, ialay mo kay Molech. Di po ba? Kaya sabi ng Diyos, after mo, the nation will be divided into two. Hindi mawawala yung division among your family as a consequences ng idolatry. Imagine that. Kung gaano kaseryoso ang Diyos sa idolatry. Kung gaano kaseryoso ang Diyos, kung bakit gusto niya maputol ang lahat ng pwedeng pasukan ng idolatry sa kanyang mga anak. Tingnan natin. Ang sabi dyan, hindi namin papayagang mag-asawa. Remember, sa panahon ng Old Testament, ang pumipili ng mapapangasawa sa mga anak ng mga Israelites, magulang. Amen? Magulang. Yung mga nag-a-attend dito ng Bible survey, magulang. The parents ang pumipili. Amen? Halimbawa, kung si Pastor Eman ay anak niya si Milrain, si Pastor Eman ang pipili ng mapapangasawa kay Milrain, pero make sure within the nation of Israel. Hindi pwedeng mga Jebusites, hindi pwedeng Amorites, lahat na ng site. Because kung si Milrain ay sasamahan ni Pastor E bilang kanyang tatay, for the sake of illustration, hahanap ng Amorites, hahanap ng Jebusites, ang next nun, idolatry na. Hindi na si Yahweh ang sinasamba ni Milrain, baka yung kanyang magiging anak ay panggatong nat barbecue kay Molech. At tandaan nyo, ang tagal pong nagtimpi ng Diyos sa idolatry. Ang tagal. Pero dahil sa hatigas sa hulo, di sila nakinig. Sige kayo, may paparating na mga Assyrian. Sige kayo, may mga paparating na Babylonian. Hindi pa rin sila nakinig. Hanggang sa makita nila. Kaya nga yung Book of Lamentation, sino na pong nakapagbasa dito ng Panaghoy, written by Jeremiah, taas nga kayo ng kamay. Kapag nagtaas kayo ng kamay, wala kayong GCash. Sino na po dito Panaghoy, Lamentation? Great is, doon galing yun. Great is thy faithfulness. Yung kanta ng Great is thy faithfulness, it is inspired by the Book of Lamentations. Bakit? Nakita kasi ni Jeremiah yung wasak-wasak ng Jerusalem. Why? Because of the captivity ng mga Babylonians. Lord, ito na yun, no? Ito na yung sinasabi mo. Because of their idolatry. Pinayagan nila yung kanilang mga anak. Mga kapatid, this is now our covenant. Applicable pa ba ito? Ngayon, hindi na magulang yung pipili, yung fixed marriage. 'Di ba? Kaya mga kabataan, magsumbong kayo sa aming mga elders kapag pini-fixed marriage kayo. Bawal yan. Sa Old Testament, ang magulang ang pumipili. Amen? Merong tinatawag na malakas na impluwensya at kapangyarihan sa pagpili. Amen? But now, as a modern day believer, it has changed. Ang mga kabataan na, through the guidance of the Word, through the guidance of their parents, ang pipili. Huwag muna kayong pumalakpak, mga kabataan. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Amen? Bakit po ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak na believer ay magkaroon ng asawa na unbeliever? Malakyas 2:15. Bakit? Ano bang meron? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng union ang believer at unbeliever? Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at spirito? Because marriage is unity in body and spirit. It is a forever na covenant. Sa Pilipino nga, hindi yung napasok ka lang ng bagong saing, sasauli na kita. Sa yung nanay at tatay. Hindi.
It is a forever covenant. Amen. May good news ako sa inyo, mga kapatid. Wala pang divorce sa Pilipinas. Take note. Wala pang divorce dito. At kung gusto naman ninyong magpaanal, mahal. Sinadya talaga nila yan para ma-discourage kayo na magpa-divorce, ay magpaanal. Di ba ninyo alam yon? Mayroong isang malaking religious group that they make sure, yes, magiging batas nga ang annulment, pero nung nag-lobby sila, they make sure na magiging mahal ang annulment. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong religious group yon na nag-lobby kung bakit kamahal-mahal ng annulment na yan. Mga kapatid, ang marriage kasi, be serious about this. Kung paano naging serious sila. Unity in body and spirit. Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ng babaeng pinakasalan ninyo na kayo kabataan pa. In short context, ang marriage ay unity of body and spirit. Paano sila magkakaroon ng unity in body and in spirit kung magkaibang Diyos na pinaniniwalaan at sinasamba nila? Di po ba? Unang Korinto 6:14 hanggang 16. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? Tignan ninyo. There is a contrast. Di po ba? Sa mga nag-aaral ng hermeneutics, may contrast. Katwiran at kalikuan. Kaliwanagan at kadiliman. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Tatlong contrast, compare and contrast dito. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa mga di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Take note, ang dami pong ginawang pagkukumpara ni Pablo in terms of not making a unified covenant. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila yung magiging bayan ko. Ang context po nito ay, yung mga mananampalataya sa Korinto ay sila po ay nagkakaroon ng tinatawag na sexual immorality. Pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo na ang union ay para lang sa mag-asawa. Because kung magkaiba kayo ng espiritu at ng pinaniniwalaan, ang sabi niya, pwede bang magsama ang katwiran at kalikuan, ang liwanag at ang dilim, si Kristo at ang Diablo, ang templo ng Diyos at ang templo ng Diyos-Diyosan? Anong sagot dyan? A big, big no. Hindi marapat. So, anong ibig sabihin ngayon po niyan sa atin? Number 1, meron na lang po akong 3 slide. Number 1, maging seryoso at masunurin sa Diyos sa pagpili ng mapapangasawa. Mga kabataan, sino dito po yung mga, una muna sa mga kabataan? Mga kabataan, ang believer ay para lang sa believer. Amen. Magulang, kung papaanong yung nation of Israel ay pumasok sa ganitong covenant, support your children. Amen? Dito nyo sila i-push. Amen po ba? And I am not saying this because it is my own word. It is the word of Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit as word of God. Pastor, what if andyan na? Di po ba? Andyan na. They have only 2 choice. They have only 2 choice. Listen very carefully to this. Maging pareho silang tunay na mananampalataya, or kung tinuloy nila at hindi sila parehong naging mananampalataya, mga kapatid, remember,
na paano magkakaroon ng unity in spirit and in body if in the first place, hindi sila tuluyang nagkasundo sa tunay na Diyos na dapat nilang sampalatayanan, which is Yahweh. Amen? Because remember in the Old Testament, si Ruth and Naomi, let your God be my God. Amen? May mga ganong cases. But make sure, in the first place, ang believer ay para sa believer. Amen? Hindi pwedeng magkasal si Pastor E ng isang Christian at ng isang atheist. Tama po ba? Ni si Pastor M. Amen? Hindi rin pwede na maging mag-asawa ang isang Christian at ang isang non-Christian. Amen? Unless ang isa sa kanila would humbly, totally embrace the true God, which is Yahweh. Amen? Number 2, humingi ng payo at gabay sa mga elders ng church para sa inyong journey sa pagpili ng mapapangasawa at maging accountable para sa isa't isa. Amen? Young people, kapag usapin or sa mga wala pa, pag usaping marriage, avail yourself the godly wisdom ng ating pong mga elders. Amen? Hindi po yung ang tagal nyo na pala sa relationship, tapos kinabukasan, ikakasal na pala kayo. Huy, ikakasal ka na pala. Ni hindi man lang nila alam. Ni hindi man lang ninyo hinumbly, inaccountable lang yung sarili. Kasi ang usapan dito ay forever covenant. Amen? Huwag lang sa mga magulang humingi ng godly wisdom. Amen? Humingi din ng godly wisdom sa mga elders ng church, sa mga tagapanguna ng church. Amen? Mga kapatid, kapag ikaw in a relationship and you are a Christian, hindi yan na kami lang to relationship. At walang pakialam ang church. No. You belong in a church. Hindi mo imagine that kind of reasoning. Nay, tay, kami lang to relationship, pero nay, tay, wala kayong pakialam. Get out of our life. No. In the same manner, ganun din sa church. Sa mga single, sa mga kabataan, be accountable sa church in terms of your relationship. Why? Kasi kapag ikaw nagkamali, una, yung basbas ng Diyos, wala. Tama? Pangalawa, yes, God is so merciful, pero mayroong mga consequences. At pangatlo, mga kapatid, alam naman ninyo yung pong trauma at yung pong mental, emotional suffering kapag nanggaling ka sa broken relationship. Amen po ba? Kung gusto mo po nang maging tama ang mga susunod na proseso at takbang, magsimula ka na ng tama. Amen? Do not expect na ang Diyos ay pagpapalait ka kung gusto mo lang siyang idamay o konsultahin sa isang aspeto ng buhay mo. Lahat. Kagaya ng awit, isusuko ang lahat. Amen? Kaya mga kabataan, sa mga kabataan natin, taas na kayo ng kamay mga kabataan natin, no? Yung mga high school. Yung mga teens, 13 to 19. Kung meron man kayong mga bagay na seseryosohin at huwag seseryosohin, as in talaga seseryosohin nyo, romantic relationship. Pero, take it slowly but surely. Huwag kayong maging Olympic runner na parang may hinahabol kayong deadline.
Di ba? Amen? Kung meron man kayong isa sa alang-alang na talagang hihingi kayo ng godly advice sa inyong magulang, sa inyong mga elders sa church, mamaya meron tayong installation of new elders, isa na ang aspeto ang romantic relationship. Amen? Hindi yung kada taon, iba-ibang girlfriend ang pinapakilala mo sa family reunion. Really? 2018 reunion. 2018 reunion. Halimbawa, ang apelido nyo ay Nuki Reunion. 2018, this is my girlfriend, dad, and mom, answered prayer. Natuwa naman sila, no? 2019, iba na naman. This is my answered prayer. Answered prayer. 2020, Boracay ang venue. Bago na naman. Hanggang sa 2024, nilapitan ka na ng iyong mga tito-tita, nakasampu ka ng answered prayer. Sipag mong manalangin? Sino kayang Diyos na tumutugon dyan? Baka hindi na Diyos ang kausap mo. Really? Di ba? Kung meron man kayong, take it slow. You need the fruit of the Holy Spirit, patience and self-control regarding that. Kasi, isang mali lang ninyo ng pagsuko ng Cavite, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, wala na, mga kapatid. Wala na. Wala na. Sa atin pa namang Filipino culture, pag may nangyari na, kasal na agad, even though marriage is not the solution to that kind of mistake. Amen? Number 2, mga kabataan. Mga kabataan, hindi lang kayo dapat mag-take slow. Hindi lamang po dapat na you seek godly advice. Parents, pahaba ng parents, kung meron man kayong ididikdik sa inyong mga anak in a positive way na paalalahanan, at nagbabalik naman din tayo sa family worship, make sure, paalalahanan niyo sila, anak, ang kasing magiging partner in life mo, forever yan. Take it slow. Pray unto the Lord. Discernment. Amen? Church, let us not pressure our young people and single in terms of their romantic relationship. Anak, 12 ka na, ba't wala ka pang jowa? Ano ba yan? Bakit kayo madali? Di po ba? Mga magulang, tayo pa naman ang merong culture na tinatawag na society pressure, di ba? Di ba sa mga reunion, kaya yung iba ayaw nang umattend sa reunion eh. Di ba? Kapag wala ka pang jowa, kailan ka magkakajowa? Kapag may jowa ka na, kailan kayo magpapakasal? Kapag kayo ay kasal na, kailan kayo magkakaanak? Kapag nagkaanak na kayo, kailan nyo susundan? Kapag naman sinundan nyo na, kailan kayo magkakaapo? And I do hope that Christians should not, huwag na po tayong sumausaw sa society pressure. Amen? Malay ninyo, merong blessed singleness niyan, hindi nyo alam, hindi nyo kinontak si Lord, as if merong ganun. Hindi po ba? Hindi po ba tayo pwedeng maging masaya as our young people they journey in a sure and a slow na journey. Amen? At hindi lang po basta dapat Christian. Pastor, Christian naman siya, okay na yan. Hindi. Dapat godly and matured. Amen? Godly na matured pa, matured na godly. Kung meron man kayong ipagko-combine, dalawa na, godly and matured. Amen? Hindi lang basta Christian. Because not all Christians are matured. Amen? And not all Christians are godly. Amen? Baka kapag pinakasalan ka na yan, Honey Pie, ikaw na lang mag-church. Hala, di ba sinabi mo sa akin,
nasama-sama tayong maglilingkod kay Lord. Ba't ka naman nagpaloko? Ay, patay. Tapos tinawagan mo yung best friend mo, friend, pinaglaban ko pa naman siya sa family ko. Ano bang problema, friend? Hala, kasal na kami. 10,000 pa naman yung love gift ko kay pastor nung nagpakasal kami. Dinagdagan ko pa nga ng 2K, 12K. 500,000 ang gastos namin doon sa Manila Cathedral, pangakasal namin. Manila Cathedral Christian Church. Hinabol, no? Tapos ngayon, after ng honeymoon namin sa UK at saka sa Maldives, hala, ako na lang daw ang mag-church kasi in the first place, nakuha na daw niya ako. Ano gagawin natin dyan? Pastor, anong gagawin ko dyan? Malay ko sa'yo. Diba? Minsan, alam nyo, yung aming pong philosophy teacher, merong isa silang young people, ang tigas ng ulo, wag. Hindi maganda yung relationship na ganyan, wag. Nabuntis niya yung girl. Nagpa-schedule. Pastor, anong gagawin ko dito? Nung pinapayuhan ka namin, ayaw mo kaming idamay. Ngayong nabuntis mo, gusto mo kaming idamay? Really? Pag mga ganong cases, isa lang ibig sabihin yan. Pagtiyagaan mo na talaga, amen? Till death do us part yan. Tama po ba? At least magiging suki ka na ng prayer meeting every Wednesday. Di po ba? Huwag lang sa Ubando at Quiapo. Di po ba? Pag naman nag-legal ka, pag-accept pa lang ng abogado, mahal na dyan. Amen? And tayo pa naman sa Christian Church, we don't support divorce unless conditional divorce or conditional annulment. Amen? Bakit ko sinasabi ito lahat? Sa simula pa lang, ayusin na. Amen? Why? Because they have a long history of idolatry. Amen po ba? And sakit ng isang kalingkinan, ramdam ng buong katawan. And what a great joy sa aming mga pastors. What a great joy sa aming mga elders. And what a great joy sa amin as a church sa FCC Manila na ihaharap ninyo sa dambana o altar ng Diyos ang talagang sure na answered prayer na ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Bakit mahina yung amen? Amen po ba? Amen. Na talagang niluto, ginisa, at pinakuluan natin sa panalangin. Kasi for sure, bigay talaga siya ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung ang believer ay para lang sa kapwa-believer, sa usapang marriage, dahil sa unity of faith and worship to God, in the same way, ganon din sa pagpili ng mga ninong at ninang ng mga anak nating pagdating sa child dedication. Dahil ito ay seremonya ng paghahandog ng bata sa Diyos kaysa ng buong sambayan ng Diyos. Hindi lamang po sa marriage applicable yung unang nakalista sa covenant na pinasok ng Israel at applicable sa atin. Even yung mga bata, mga kapatid, yung mga anak ninyo, halimbawa si Sean, na may kapatid na nga, kambal, hindi po sila outsider sa pamilya ng Diyos. They also belong in the family of God. At ano po yung ating pong seremonya ng pagpapakita sa buong congregation na kung saan kabilang sila sa pamilya ng Diyos? Child dedication. Tama po ba? At kung ang child dedication ay seremonya ng pagkilala ng unity natin sa faith, ibig sabihin, ang mga ninong at ninang niyan, kailangan believer din. Hello, church. Hindi na pa po kailangan po itong i-memorize. Kaya sa mga magpapa-child dedication, ito sinasabi ko na sa inyo, pinapangunahan ko na kayo.
They must be believer of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Whether Methodist man yan, Baptist man yan, basta't within the evangelical community. Amen? Baka kinuha mong ninang dahil may-ari ng Facebook, atheist. Lako, laki magbigay nito ah. Hindi po ganon. As I conclude, ang bawat isa na seryoso sa pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng lakas na kaloob ni Kristo upang buong pusong masunod ang kautusan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay seryoso at hinihingi ang ating pagsunod sa Kanya. Basahin nga natin itong hindi lamang, sabay-sabay, hindi lamang bilang isang individual, kundi bilang isang iglesia. FCC Manila, kasama ka sa Rebuilding the Wall. Mga nanay, mga magulang, mga kabataan, kasama ka sa Rebuilding the Wall in terms of your romantic relationship. Kung pipili ka na nga lang naman, piliin mo na ang pagsunod. But remember, sa bawat pagkadapa natin, there is always mercy. There is always a grace. Pero ang tanong, even the correction of God, are we willing to accept it or to reject it? Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, not only as an individual, not only as a family, but also a church. Kaya naman next week, Nehemiah 10:31 to 39, the last couple verses ng Nehemiah 10, 11, 12, 13, 3 more chapters. Matatapos tayo sa book of Nehemiah. Temple worship reforms. Kailangang maayos yung kanilang relationship with God, because if hindi maayos ang kanilang relationship with God in the Old Testament through temple worship, the rest hindi na maayos.